Sa araw pong ito, nagtitipon tayo upang bigyan parangal ang magigiting nating tagapagligtas sa hanay ng Philippine National Police Special Action Force. Kaysa ang sambayanan, kinikilala natin ang buong loob na paglilingkod ng ating awardee sa bansa. Sa ating pong magigiting na staff, maraming salamat sa inyong kabayanihan upang isulong ang kapayapaan. Kanina po, nasaksihan natin ang pagkaloob ng medalya ng kagatingan sa dalawa nating staff trooper. Ito pong medalyang ito ang pinakamataas na parangal sa ating kapulisan para sa hanay nating nag-aalay ng pambihirang serbisyo sa kapwa at bandila. Nariyan po si Chief Inspector Gednad Garambas Tagdi, ang team leader ng 84th Special Action Company ng SAF, sa operasyon kung saan napaslang ang kilabot na teroristang si Marwan. Siya ang timon ng pangkat sa operasyon, na naging navigator at pointman na kumukumpas ng strategiya kung paano matagumpay na maisakatuparan ng misyon. Sugutan man, pagod at uhaw, mahusay pa rin niyang pinamunuan ang pangkat upang matapatan ang puwersa ng kalaban. Dehado man sila sa bilang. Ang katapangan ito ni Police Chief Inspector Tabdi ay nagsilbing lakas at inspirasyon ng kanyang kasamaan upang malampasan ang tiyak na peligro. Isa pa nating award din ng medalya ng kagitingan, si PO2 Romeo Comanoy Sempron, nakabilang naman sa 55th Special Action Company. Napapalibutan man ng humigit kumulang 700 kalaban, buong tapang na nakipaglaban si PO2 Sempron. Hanggang sa dulo, hindi siya sumuko. Nang maubusan ng bala at wala ng armas, iniharang niya ang katawan sa mga bala upang makaligtas ang mga kasamahan. Napatumbaman na maraming tama, nagawa pa rin niyang tipunin ang natitirang lakas para muling makatayo at magsilbing sanggalang ng mga kasamahan. Talaga naman pong walang salitang makakatumbas para mailarawan ang kanilang kagitingan. Bukod tangi ang pag-aalay nila ng buhay, hindi lang para sa makasamahan, hindi lang para sa PNP, kundi pati na rin sa buong bansa. Gayun din, iginawad natin ang medalya ng kabayanihan sa 47 pang SAF troopers. Kabilang na ang 5 na nakaligtas sa enkwentro sa Mamasapano. Bukod po sa kanila, ang 25 pang iba pang survivors ay nakatanggap naman ng special promotion. Sa ating mga bayaning Special Action Force, tunay kayong dangal ng ating langit. Maraming salamat sa kahandaan ninyong unahin ang kapakanan ng bayan bago ang sarili. Taos puso din tayo nagpapasalamat sa mga pamilya na ating magigiting na SAF 44. Sa kabila ng sakit ng kanilang pagkawala, nag-iwan sila ng mga alaalang nagsisilbing gabay at inspirasyon sa buong pambansang pulisya. Sa abot na makakaya na inyong gobyerno, sinisiguro natin ang pagsuporta sa kanilang mga benepisyaryo. Mula sa pagkakaloob ng tulong pinansyal, pagtutusto sa pag-aaral ng mga naulilang anak at kabag-anak, babae hanggang sa healthcare, livelihood at employment assistance, nakatutok tayo upang kahit paano ay makausad ang kanilang pamilya sa pagbabalik ng normal na pamumuhay. Alam po natin, sa kabila ng mga parangal at ayuda, hindi kailanman matutumbasan ang pagkawala ng inyong mga mahal sa buhay. Hindi maghihilom ang sugat sa nangyaring trahedya kung isang taon na ang nakalipas, ay mailap pa rin ang hustisya sa kanilang pagkamatay. Ang tanong nga, bakit hanggang ngayon hindi pa rin napapanagot ang mga dapat managot? Di nga ho natin maiwasang maikumpara dito ang nangyaring pagbomba sa Boston Marathon sa Estados Unidos, kung saan ang mga salarin ay napanagot sa loob lamang ng isang taon. Gaya ninyo, ako man po ay naiinip sa bangal ng pag-usad ng sistemang pangkatarungan sa ating bansa. Ika nga, justice delayed is justice denied. Makakaasa kayo, kasabay ng pagsigurong nabibigyan suporta ang pamilya ng SAF 44, puspusan ang ating pagsisikap para makamit ang hustisya. Ang panawagan natin sa Kongreso, suriin ang PNP law. Tukuyin natin ang mga probisyong puipigil sa agarang pagpapataw ng parusa sa mga pinunong nagkukulang sa kanilang tungkulin. Ayaw po nating maulit ang mga trahedyang dulot lamang ng pagsuway sa mga patakaran. Hindi makatwirang magpatuloy ang sistema kung saan may karaniwang individual na pumapasan ng mas mabibigat na obligasyon dahil sa kapabayaan ng iilan.
Sa ating pong mga pulis, kumpiyansa kung gagawin ninyong huwaran ang kagitikan ng ating awardis, ipagpatuloy natin ang kanilang ipinaglaban. Marami pang hamon ang susubok sa katatagan ng inyong organisasyon. Mailan pa rin sasamantalahin ang mga kontrobersya sa inyong hanay para buwagin ang ating pagkakaisa. Silang mga gagamitin ang trahedya para sa pansariling agenda. Tiwala akong patuloy ninyong tatahakin ang landas na tama at makatwiran. Patuloy ninyong ipagtanggol ang ating mga boss. Makakaasa naman kayo. Nasa likod ninyo ang gobyerno upang pag-usayin ang inyong kakayahan sa pagtupad ng tungkulin. Pinapalakas natin ang liderato ng ating pambansang polisiya, hindi lamang para masugpo ang kriminalidad, kung hindi upang gabayan din ang bawat kasapi ng PNP na maitaguyod ang mas magandang kinabukasan para sa kanilang mga pamilya. Malinaw sa mas nakakarami, may gobyerno ng totoong sinusuklian ng serbisyo ng mga nagmamalasakit sa bansa. Sa mga susunod na taon, buo ang pagtitiwala kung patuloy pang dadami ang mga nakikihabang sa ating agenda ng malawakang reforma. Sa tulong ng tapat, maintegridad at maaasahang pambansang polisiya, talaga naman pong malayo pa ang ating mararating. Patuloy lang tayo magmalasakit, magambagan at magsilbing bantayog ng maragal na paglilingkod sa sambayanan. Sa ngalan ng pagsusulong na kapayapaang ipinaglaban ng magigiting nating Special Action Force. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyo. Thank you very much, Mr. President.